Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin kung pwede nga ba talaga magpapalit-palit ng hydraulic brake lever at caliper. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? So ang tanong, pwede nga ba magpapalit-palit ng lever sa caliper? Pwede, pero depende. So, una nating i-consider dyan yung hydraulic hose. So, sa hose natin, merong dalawang sukat dyan. Nandyan si BH59 saka si BH90. So, si BH59, yan yung para sa mga lower end na hydraulic brakes. Katulad ni Shimano MT200. Saka yung mga Chinese brand na hydraulic brakes. So, dun sila nakabase sa BH59. So, si BH90, para yan dito kay SLX. O dito sa mga higher tier, mid-tier na hydraulic brake set. Ang pinagkaiba lang naman yan, yung BH59, malaki yung butas. Yung BH90, maliit yung butas. So, parang ganito. Ito si BH59, ito si BH90. Ito yung galing sa MT200, ito naman yung galing sa SLX. So, ang pinagkaiba lang nila, ganyan. So, dito sa BH59, malaki yung butas niya, malaki yung butas ng hose, malaki yung butas ng fitting. Dito naman sa BH90, maliit yung butas ng hose at maliit din yung butas ng fittings. So, yung difference ng butas na yan, para yan sa flow ng hydraulic fluid. Si BH59, high volume siya. Ito naman si BH90, pressurized. Itong si BH59, parang straw lang ng Zago yan. Parang straw ng milk tea. Yung malalaking straw para sa pearls. Mandami kang masisip-sip, di ba? Parang mabubulunan ka na. Itong si BH90, parang straw ng Zesto. Manipis, narrow yung straw. So, kapag sinipsip mo si Zesto, di ba? Parang ang bilis. Pasok agad, di ba? Sip-sip agad. So, kailangan din natin intindihin kung paano gumagana yung mga brake lever natin, lalo na sa lower end, saka high end. Sa mga lower end, ang mga brake lever niyan o yung piga ng piston, medyo mas madami, mas higher volume nga. Kaya nga yung pakiramdam o braking feel ng MT200, on-off. Medyo walang modulation. Unlike sa ganitong brake lever, yung cylinder nito, yung pagpiga niya, mas pressurized. Kaya mas mararamdaman mo dito yung modulation. So kung ilalagay natin tong hydraulic hose ng SLX dito kay MT200, ang magiging pakiramdam ng MT200, super slight na matigas. Slight lang. Yung kumbaga parang may hangin siya. Kasi nga yung brake hose nito, pressurized, maliit yung butas. Okay, so magiging pakiramdam ng mga Deore SLX sa BH59 na hose, almost the same. Pero may chances na parang lulubog yung preno, yung brake lever. Tapos bobombahin mo pa ulit para bumalik siya ulit. Dahil yun sa pagpiga ng cylinder na to, high pressure nga siya. Tapos high volume naman yung hose. So hindi talaga match. Kaya mag-iiba talaga yung pakiramdam. So next na i-consider natin yung hydraulic fluid na ginagamit ng brake set mo. So hindi mo pwedeng pagsamahin yung magkaiba yung ginagamit na hydraulic fluid. So kunyari, meron kang Hope na brake lever. Tapos i-pair mo dito sa SLX o Deore o XT-XTR na caliper. Ang mangyayari doon, hindi gagana at masisira lang yung brake set. Kasi si Hope, hindi yan pwede sa mineral oil. Dahil itong mga Shimano, pang mineral oil lang siya. Pag si Hope, linagyan mo ng Shimano oil o mineral oil, masisira yung seal niya, masisira yung cylinder niya. So, ganun din. Pag linagyan natin ng dot fluid, yung mga ganito, mga SLX, mga Shimano na caliper, masisira din sila. Double check nyo kung parehas silang gumagamit ng mineral oil. Kung hindi, wag mong pagsamahin. Okay, so ito guys, sample. Kinabit ko tong MT200 lever dito sa SLX caliper. Lumana. Pero ang pakiramdam niya, para siyang may hangin, nahihirapan siya.
Kung papalitan mo yung brake hose ng BH59, gagana na. Ito talaga yung pinaka-importante dyan, yung hose. Kahit anong piga dito, kung mali naman yung hose, yun. So, kailangan mo rin yun i-consider. Pero gumagana. So, ito, another example. So, ganun pa rin, SLX caliper. Tapos, gagamit naman tayo ng Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. gagamit naman tayo ng China-made na brake lever, katulad nitong Tanki. Pero, ganun pa rin, si Tanki, base pa rin sa BH59 ng Shimano. Kasi since yun lang din yung pinakamadaling kopyahin kesa dito sa BH90. Kumbaga, parang ginawa nilang standard yung BH59. Ooh. Kakaiba okay. So, ganun pa rin yung pakiramdam niya, para siyang spongy, para siyang may hangin sa loob. Ganun nga, yun nga, dahil high volume to, tapos high pressure naman yung hose. Gumagana, pero hindi maganda yung pakiramdam. Yun yung sinasabi ko guys, na gagana, pero depende. Kung gusto mo mag-mix match ng lever saka caliper, make sure na itong brake lever match dito sa brake hose. Pag binalik natin sa original niyang lever, SLX. Siyempre, mas maganda yung pigaan niyan. Matching sila eh. So dito sa setup ko, ito naman yung experiment natin. Shimano M7100 na brake lever. Tapos itong Tanki caliper na quad piston. Yung hose naman na ginagamit nito ay pang BH59. Dahil itong brake set na to based sa Shimano BH59. Ang pakiramdam naman niya parang lubog na malambot. Pinipilit niyang i-pressurize yung hydraulic oil papunta dito sa caliper. Kaso yun nga, hindi niya ma-pressurize dahil malaki yung butas nitong BH59. Okay, so marirecommend ko ba yung pag-mix match ng lever sa caliper? Hindi. Hindi ko siya marirecommend dahil madami ka ring i-consider. So, para ka lang din gumastos ng doble. Bibilan mo pa ng hose, magmamatch ka pa ng fittings. Pero, kung gusto mo lang matry at alam mo yung ginagawa mo, ikaw, pwede. So, kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. O, diba? Kamot ulan naman. O, pero nabigyan ko kayo ng idea. Okay. Yun lang. Ayos. Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.